Magandang araw mga abyan. Welcome dito sa ating munting tindahan. Ngayon ay araw ng linggo, ay araw ng tayo ay mamalengke para meron tayong paghanda buwas. So ito yung makikita mo sa harap ng aking tindahan. Napakagandang tanawin. Napakaganda ng araw na ito ay dahil susikat ang araw. Yan pala yung temporary office ng DPWH. Pupunta tayo ngayon dito sa Gimbal Public Market para bumili tayo ng mga kailanganin natin para sa ating nilulutong super batchoy. So kailanganin natin ng ulo ng baboy, 2 piraso, karne ng baboy, atay ng baboy. Kasama ko nga pala dito ang aking anak, si Toto Burikrek. Ayun. At pagkatapos natin mamili dito, ay dumaan tayo sa isdaan pero hindi tayo nakabili kasi meron din nagtitinda dito na kaibigan natin dito lang sa katabi natin sa bahay. At dito tayo dumiretso sa aking kaibigan na si Migo Frederick. O kaya ay tawag sa kanya is Alog. Kasi Tagalog kasi siya, taga Manila. At dito siya nakapag-asawa. So kasamahan ko siya dati sa trabaho pero ngayon ay wala na kami doon sa trabaho namin. Siya ay nagtitinda dito ng mga gulay sa palengke at ako naman ay merong maliit na tindahan. Dito bibili tayo ng mga kakailanganin natin para sa ating lulutuin. At ito na nga pala yung ating kaibigan, si Migo Alog. Ayan, napakasipag na tao niyan. Grabe, no? Dito meron akong listahan. Iisa-isahin natin ang ating kakailanganin. Ayan, so kung nakikita nyo, kinakailangan natin yan, yung fried garlic dahil ginagawa natin yan na sangkap sa ating batchoy, pangpabango, pampalasa. At ito naman ay pipili tayo ng mga talong at itong tutortahin. Ayan, dito yung tamang-tama lang yung laki. Ayan, siyempre hindi natin kalimutan yung pansit, yung kamatis, at ito na ngayon natin nabili. At pinatotal na natin kung magkano dahil kailangan natin umuwi at marami pa tayong gagawin sa bahay. Pagdating naman sa bahay, kailangan ko nang i-prepare. Ito yung aking lutuan. So every week, kada linggo, ito yung ginagawa ko. Tinatanggal ko dito yung mga naipong abo. So dami itong abo, halos puno ito yung isang sako ng semento. Maalikabok ito pero okay lang. Ito talaga yung trabaho natin. Mas mabuti na lang tayo magnegosyo tayo kahit paano dahil wala tayong amo at hawak natin yung oras natin. Yung kailangan lang talaga kapag nagninegosyo ka ay dagdagan lang talaga, sipag lang at sipag. Huwag na tayong magreklamo, kailangan lang nating gumalaw para gusto nating umasenso sa buhay. Ayan. At pagkatapos ko nang kunin yung mga abo, siyempre kailangan na maubos talaga lahat yan at kailangan natin itong walisin. At saka, may yung kaldero natin na ginagamit natin pang luto, siyempre dapat malinis rin. So, nilinisan ko itong mabuti, hinuhugasan, kasi dito ko nilalaga yung mga ulo at buto-buto ng baboy na ginagawa nating pangsabaw sa ating batchoy. Ayan, so malinis na. At ito na yung binili ko kanina na atay. At ito na yung karne ng baboy. So ilalaga din natin ito para gamiting pangsangkap sa ating batchoy. At ito naman yung mga nabili nating na bungo ng baboy, ulo ng baboy at merong konting taba. Hindi ako masyado naglalagay ng maraming taba kasi nagmamantika at konti lang yung parang pangpalasa. Yung iba dito ginagawa kong chicharon. Binibigay lang naman ito nito ng mga kaibigan natin sa merkado. So yan na, umpisahan na natin. Kailangan natin magpa-apoy ng kahoy. At habang nag-aapoy yung kahoy dyan, ay syempre, hintayin natin na kumulo yung ating tubig bago natin ilagay yung mga bungo, mga buto-buto ng baboy para maging malasa at masarap yung ating sabaw. So lalagain natin siya ngayong tanghali hanggang bukas ng umaga o ng walang hinto. Hanggang malagang-malaga talaga siya. At titimplahan natin yan para maging masarap ang kanyang sabaw. Pumunta pa rin ako pala doon sa aming munting ubaha para i-check ito yung pinapagawa nating fish pond. Ayan. So meron na siyang hollow blocks.
Bali tatlong patong ng hollow blocks yung plano natin gawin dito na umangat lang ng konti sa lupa. At nandito yung ating mga kaibigan. So plano ko dito lalagyan ko ito ng mga hito or tilapia. Dahil nasisimulan natin ito, baka mag-improve pa tayo at kapag gumanda ang ating fish pan nito, gumanda yung epekto niya, ay dadagdagan pa natin ito kasi malawak pa naman yung lupa dito, malapad pa naman yung space dito sa likod. At ito yung ating kaibigan, si Miko Juma, no? Siya yung, tingnan nyo. Meron dito nagmamasa ng semento para mas mabilis at meron ding para pang wrapping. So, ayan. Check natin sila dito at okay naman ang kanilang trabaho at ginagawa nila na maganda ang ating fish pan. So bago natin ito lagyan ng isda ay gagawin muna natin itong swimming pool. Syempre tayo unang nalangoy dito. Sa paligid ng fish pan ay nagtanim yung mama ko ng kalabasa at nang dumating siya galing ng bayan ng Uton ay meron pa siyang dalang lampirong. So yung makikita nito, yung maraming lampirong ay nasa barangay Trapiche, Uton, Iloilo. Kaya nang dumating siya, may dala ay dali-dali ko itong hinugasan sa tubig at nilagay sa kaldero. Yung pagluluto para nito ay pag-steam lang. So wala nang tubig dito sa kaldero at ilalagay natin ito mamaya-maya lang sa apoy. Lagyan lang ng konting pampalasa. At meron din siya palang dalang chicharon kasi yung kanyang mga pinsan diyan sa gilid ng high school ng Butong ay merong negosyo at nagluluto din sila ng chicharon. Kaya tingnan natin kung gaano kasarap yung kanilang chicharon. May pares na lang ito ng suka na maanghang. Grabe, ang lutong at ang sarap. Kaya kung mapapadaan kayo sa barangay Botong, Uton, Iloilo, ay huwag niyong kalimutan dumaan sa gilid lang sila ng Botong Cabanbanan National High School. Meron silang water station, yung Ninitas Water Station. Diyan kayo makabibili ng masarap at malutong na chicharon. Kaya ito, solved na naman ang aking tiyan. Grabe guys, ang crispy talaga. At maya-maya lang, baka makalimutan natin yung ating nilulutong lampirong. Nasalang ko na pala siya sa kahoy, sa apoy. At titingnan natin kung luto na siya. Kung nakikita nyo, magbubuka na yung lampirong. Ito naman yung ating nilagang ulo ng baboy na meron konting taba. So, ayan. At nang bumuka na nga yung ating lampirong ay ibig sabihin ready na siya at luto na siya. Ilalagay lang natin siya dito sa palanggana at nang makipaghapunan na tayo. Dati kasi nung isa pa lang yung aming anak na si Johanna pa lang ay nagtitinda din ako nito guys, nilalako ko para naman may pambili ako ng kanyang gatas. At kung nakikita nyo guys, nagtutubig siya ng kusa dahil galing yan sa loob ng mga lampirong. At syempre meron ditong isang natira at siyempre titikman natin kung gaano kasarap. At ang ganda pala guys kasi yung mga lampiro ngayon ay ang tataba. Meron kasing season na medyo maliliit sila pero ngayon ay malalaki. Yun. So natural pa lang yun, wala pa yung sausawan. Salamat!